Yo, what's up mga idol? Second episode na ng ating Morph Analysis. Ito yung laban ni Surhenyo versus GL for Isabuhay 2024. Semis to, hindi ako nagkakamali. Semifinals. Ay hindi, ano ata to? Quarters. Ginanap to noong versikulo 12. So, try natin to, i-analyze yung battle. Game. Yo! Arik, ba't ba ganyan yung binigay mo sa akin kalaban? Mukhang pastor na walang simbahan. Game? Observational agad, no? Yung intro niya. Na observational bar yun. Nakita niya sa suot ni GL. Mukha daw pastor. Siya daw ay aktivista galing UP. Palakpakan. Isa na namang aktivista na bading na puro reklamo at katwiran. Kung aktivista tong praning, malaki ang tsansa niyang lumisan kasi pinabangga niyo sa tangke. Tung aktivista niyong lumiban, pues pagpalis ko sa sahig ay makikita niyo UP yan. Galing, no? Aktivista, tangke, mostly tangke bars UP. Sinabi niya, aktivista naman daw galing UP. Bumangga sa tangke, aktivista bumangka sa tangke. Pagpanis ko sa sahig, pagpalis ko sa sahig, makikita nyo UP yan, UP, UP yan, tsaka UP. Yung parang bended, no? Galing. Record niya daw, 1-1, kaya marksman. Lupet! Master sa ML, nice G. Kaso pinanood ko mga laban nito, standing niya 9-3. Maka ML bars lang nag-imbento. Tsaka gasgas na yung 1-1 wordplay pare. Wala ka na bang ibang mas witty, sir? Narinig ko na yan sa motos dati. Ba't ba nagagawa mong i-retail? Ano bang gusto mong patunayan? Galing. Master ka sa ML. 1-1, no? Gas-gas na daw yung 1-1. Ba't nagawa mo pang i-retail? Ayan, si i-retail, isa pang marksman sa ML. Sa mga hindi naglalaro dyan. I-retail. Mong i-retail. Ano bang gusto mong patunayan? Master ka sa ML? Yung mga champ nyo dito, ako umaapa, kaya malalaman nyo ako mas better dyan. Naging finalist ng unang sabak ang naging champ na agad sa second run. Kaya kung master yan sa ML, ba't nyo tinatapat yung nerdong yan? Sobrang baba pa nung level, di pa panlaban yan sa mga Legend 1. O, mas madami kang battle pero sa hip-hop, ako'y mapapansing di mo ka level boy. Kasi mga galawan ko, aba pang Legend Noy. Kami, kasosyo na ng flip top sa mga collabo shirts na may dissenting Roy. Isa na ako sa nag-aambag sa Bills Ulol para mga sahod nyo inyong na-e-enjoy. Nag-a-apply ka pa lang ng skills mo, tol, kami nagpapasahod ng nag-e-employ. O ano daw, apply. Galing, no? Sinusumbatan niya si GL dito na parang sila kasosyo na ng flip top sa mga clothing, ayan. Box and Dose, Real Jokes, Crown, mga yan. Alam ko mga clothing na yan na parang kadikit na ng flip top. So, ang ganda rin ng mga ginamit niya na doon na terms. Ayun nga, ayan, babanggitin niya. Ng nag-e-employ. Apply. O ano daw, apply, employ, sahod. Diba? Kita naman yung evidence. Di pwede mo kang matalino lang sa trabahong to. Dapat magaganda din yung reference. Maya. Galing. Sa trabaho, hindi lang dapat magaling sa trabaho to. At maganda rin yung reference. Reference sa resume, di ba? May references tayo doon. At maganda yung reference para makapasok ka. Tapos, pinasok niya rin doon sa scheme niya na yun na yung references na ginamit niya. Apply. And, galing. Habang nabako at asbag, porque yung negosyo ko nasali. Pinamukha ko lang, di ako astanggad, pero yung profit ko madami. Galing. Hindi ako astanggad, pero yung profit ko marami. Profit, tubo, kita, tapos profit, gods. Ayan. Galing, profit ko madami. Kasi nagtatawag na to ng gods. Tingin nyo, tutumbas na nga yan? Ginagawa mo lang yung hayop ka para umugong papangalan. Yung desperate moves mo at galawan, pang mortal at human lamang. Oo, tumatawag ka sa Diyos sapagkat may gusto at kailangan. Kasi magaling ba to? Sabi kay JD, kung usapang
underground. Well, sheesh! Ang galing nun, sok pa. Kaso yung next line, pag ginanahan magpasabog, pwede dun magbomba. Yung mga tao naman parang tanga sumigaw ng bongga. Ang well ay balon. Bakit may bomba? Hanep! Nagigib ka sa balon gamit mo bomba? Bakit? Ba't ba nagbobomba sa balon tong bisa? Galing. Inano niya doon, no? Sinabi niya yung line ni GL laban kay JD, yun nga yung well, tas balon. Tapos bigla niyang sinabihan ng bakit, why, tsaka bakit yung ano, timba. Galing, ba't ka nag-iigib doon sa balon? Ba't nag-iigib ka sa balon? Bakit? So, nasira yung sapatos ko. Ba't ba nagbobomba sa balon tong Bisayang to? Tangina nito, sobrang bobo. Alam mo, okay sana yung mga banat mo kung ginamitan mo ng poso. Bars! Kinonekta niya pa, no? Kung ginamitan mo ng poso. Parang bomba din, poso. Nga. So, anong gagawin mo? Magpapaulan ka ng English lines. Lilinlangin mo yung Pilipino. Sasamantalahin mo yung stereotype na pag nag-i-English matalino. Magbabanggit ng nitrogen o kaya hydrogen at carbon, mga chemical pagsasamahin, magkaroon lang ng reaction. Galing, no? Babanggit daw ng nitrogen, hydrogen. Sasama-sama yung chemicals, makakuha lang ng reaction. Nakapasok dun sa English terms, no? Pinapalabas daw matalino ni GL pag gumagamit ng ganun. So, para daw makakuha ng reaction sa crowd, tsaka yung makakuha ng reaction sa iba't ibang elements. Galing. Chemicals pala. Galing. Ganyan yung mga nerdo pag nasa battle rap. At pagiging champion yung illusion. Yung mga chemical pinagsasangkap kasi yun nga daw yung solution. Pwede mo na mapapabilib yung mga netizens kasi gago, corny naman. Kaya tong G, after mag-element, sigurado open na yan. Oh, Itong G, pagkatapos mag-element, OP na yan. Alphabet, GLMNOP. Si GL, pagkatapos daw mag-elements, ma-OP. Medyo maganda sana yung ano, yung gusto niyang paratingin doon. Kaso parang ma-OP saan, di ba? Pero maganda yung naisip niya na yun. GLMNOP. ini-English mo lang yung dulo para magmutulog matalino at makulay. Pues itatatak ko sa bungo mo, iba yung matalino sa mahusay. O sige nga, subukan natin kung sino sa atin na mahusay humabi. Di ba sabi mo ay tubig kagagi, tara paalunin mga tubig sa labi. Ito na ba yung gusto mo mangyari? Tara. Paduluin mga tubig sa labi. Flow. Tara mag-flow. Magpo-flow na siya. Mag-ano siya dito. Speed trap Sabi mo siguro. ay tubig kagagi, tara paalunin mga tubig sa labi. Paalunin. Ito na ba yung gusto mo mangyari? Yung matalo mo si Sur sa Makati? Sumabay ka tipakita mo sa akin, hindi ka ba na pinanaka-Google palagi? Eh bakit kasi naging mabenta pyesa na download lang doon? Napakadaling gawin ng repa kahit sila kaya yung ganon. Wala akong paki sa meta nyeta, tangina akin tong taon. Kung ito yung kid na bagong meta, talo na ngayon. Lakas, no? Kung ito yung kid na bagong meta, talo na ngayon. Galing. Ang lakas ng round 1 ni Sur. Punong-puno yun ng malalakas na haymakers. Ang gaganda ng mga 4-bar setups niya. Gustong gusto ko yung ano yung sa sinabi niyang sa balon, yung minak niya yung line. Ang lakas talaga. Puro punchlines yun, heavy haymakers, gaganda ng references, gaganda rin ang angulo niya dito sa round 1. Scorean ko ng 8. Scorean ko ng 8 yung ano ni Sur. Round 1 niya. At round 1 ni GL. O simula ng aking round, tahimik lang. Alam nyo ba karime ng Bagyot Etivac? Fuck your very whack!
tong gago iiyak. O brutal to reenact. Parang Loki nung ninakaw niya yung Tesseract. O bars ko bibiyak. Sa skull mo tilit cracks. At pagsilip sa loob, makikita nyo na lang na sa utak nitong henyo'y may picture ni Badang. Ganun ba yun? Kasi taga silang yung gangster, kanyang piniling best life. O silang taga silang ang nagfi-feeling west side. Tasur na medyo norte. Galing. Silang mga taga silang nagfi-feeling west side. Galing. Silangan. No? East, silangan. Ano po? East. Ano yun eh? East, silangan. Tama ba? East nga. So, west. Ano yun? Kanluran. Kanluran siya. Alam ko. Silang mga taga silang. Galing. Tang inang disenyo, feeling west side. Tasur na medyo norte, tang inang disenyo. Pero sa bagay, ano asahan nyo sa bubong may alias na henyo? Gets nyo? North, south, east, west. Di ba nakakahilo? Parang hawak mo yung kompas, tas ako'y magnito. Oh, yeah! Galing. Hawak mo yung kompas, ako sa magneto. So, ikot lang ng ikot yun. Kaya ano siya, umiikot lang yung kompas mo. Lakas si GL dito. Yeah! Norte at sur. Gre-react pa si Soreto. Diyan talaga siya napuputokan sa mga ganyan mga reactions niya. Damn. Sana hindi niya pagpatuloy ito buong round kasi parang ano na nga yan eh, medyo naiano na sa kanya yan, ano siya, iyakin siya, lagi siya nagre-react. Parang North at South Pole, malamig, relaxing, chillax ang hangin. Kaso tunaw yung icing kasi North to South Pole ako'y global warming. Kaya ano na, Mr. Sanay ako na wala akong fan. Di ba ako yung sala? Sa init, sa lamig, kita mo yung wider range. Dito weather lang. Fuck ako yung climate change. Kasi taga late ito, sakto. Di sanay tumakbo. Ika'y simpleng taga Baguio. Hinaharap ko Bagyo, ano? Henyo to, putek. Naharap ko bagyo, no? Simpleng bagyo ka lang, naharap ko bagyo. Kasi kung saan nanggaling si GL, laging alam ko sila yung napukol ng bagyong, hindi ko sure kung Yolanda yon, lugar nila yon, yung napukol nun. Naharap ko bagyo, simpleng bagyo ka lang. Saan ka sinabihan? Saan yung Einstein, Galileo, Da Vinci sinapian, di ba? Walang gravity ang bag. Kahit old school, di ka bida. So paano naging henyo kung walang Newton pinakita? Galing. Whew. Binanggit niya yung mga ano, no? Binanggit niya sila Galileo, Da Vinci. Tapos, paano naging henyo kung wala ng Newton pinakita? Newton. Si Isaac Newton. Isa rin sa mga nauna na ano, na mga, ano ba siya? Scientist ba siya? Galing. Corby. Okay lang. Purbida. Pero sige, tangina. Pares tayong Nikola. Ikaw yung Tesla ng battle rap kasi innovator yan. Ako yung Nikola na Jokic kasi ako ay joker lang. Galing, no? Pareho tayo ni Nikola. Sinabi niya si Nikola, si Tesla daw si Sur. Tapos siya daw si Nikola Jokic, center ng Denver All-Star Center. Bigla niya sinabi na Joker lang, si Jokic, ano siya, Joker yung ano niya, yung parang name niya, yung nickname niya, tawag sa kanya. Si The Joker. So parang pagkakasabi niya noon na ako yung Joker lang, parang nagjo-joke lang din ako dun sa sinabi kong ano ka, innovator ka, na ikaw si Nikola Tesla. Yung joke lang ako dun. Galing. Joke lang yun kasi poser yan. Inyo, ha? Baka ating limot. Kasi pag tanong sinong sur ang sagot, yung tinalo ni Mot. Tang-i-nang legacy yan. Career
lutong magmura ni GL na, no? Iba na sa dati niyang, ano, yung way niya mag-deliver, yung pagiging subtle niya dati. Di na siya ganun. Lutong. Tang-i-nang legacy yan! Career Lutong. defining! Yung simpleng silver medal ginawang silver lining. Woo! Galing. Ah, sinimulan niya yung setup doon sa sinong baka limot, ah, sinong Sorhenyo yung tinalo ni Mot. Tapos biglang sasabihin niya na ng legacy yan. Ah, simpleng silver medal, ginawang silver lining. Na parang doon ka lang nakilala sa pagkatalo mo kay Mot. Tapos yun pa yung pinagmamalaki mo. Damn. Grabe yun. Yo, kaya nung championship sa sunugan, nagmakaawa na lang, please Mot, bigay mo na. Gago ka nga. Kaya nagliwanag sa spotlight nang wala sa oras, baliktaran. Ironic pagkatodas na si Tesla yung nagnakaw ng light kay Thomas. Woo! Galing, si Thomas Edison, no? Ah, ano kasi yun na si Thomas Edison daw is ninakaw yung idea ni Isaac Newton. I'm not sure kung ano yun, kung yung sa ilaw ba yun? Mm. So si Edison, si ano pala, si Newton was a scientist, tapos si Edison was an inventor. So sinasabi niya dito, si Isaac Newton naman daw yung nagnakaw kay Thomas Edison. Yung nagnakaw ng light kay Thomas. Ang light ni Thomas. Oh yes! Dating sumabay sa Rookie of the Year, ngayon pan-rookie na lang. Di ba nga ang obvious? Di na yan sasabay sa Mot, pati nga sa Mutos. Di na sasabay sa Mutos. Pero hindi. Tinalo niya, Panginoong Batas. Isang old fucking God. My God. Sige, yabang mo. Pero walang Actually, alam adlibs, yan kung adlibs ganun. ni ano eh, Kasi yung ni Mot, Panginoon ay na ni Panginoon, GL. harap mo yung ngayon. Sabi niya, old fucking God, my God. Galing niya na sa mga ganun. God, my God. Sige, yabang mo. Pero walang talab yan kung ganun. Kasi yung Panginoon niya may noon, yung karap mo yung ngayon. Kaya nga tinawag kitang Tesla, yung electric yan na car, kasi kita mga par na kung wala yung current, di yan naandar. Grabe si GL dito, ano. Ah, siya nga yung current, diba? Tinuturing ngayon pag sinabing current. Si GL yun. The current God, current meta, current na kuryente. Nano niya din dun sa ano, pinasok niya dun sa Tesla car. Hindi yan andar kung walang electricity. Kaya ano, mga Pinoy? Henyo ba to? Tao ba to? Hindi, di ka tao. Pinoy henyo, no? Tao ba to? Pinoy, ano mga Pinoy henyo ba to? Tao ba to? Galing. Hayop ka at bagay kang pagkain at yung simpleng pangyayari-yari ka sa akin. O tao, bagay, hayop, pangyayari, kulang ba kategory? Well, goods lang total. Kasi alam nyo na bilang henyos ay wala sa lugar. Kaya lugar, tangina, Kaya wala yung lugar dun sa mga binanggit niya, no? Nakadalasang nandun sa ano, nandun sa Pinoy henyo. Tao, bagay, hayop, pangyayari. Wala siya sa lugar bilang henyo, wala sa lugar. ba ang natural sa pinilit lang, puro feeling lang dahil ang tunay na henyo? Tahimik lang. Galing. Sinabi niya sa simula nung round niya yun, na bago ako magsimula, tahimik lang. Tapos ang tunay na henyo, pinamuha niya doon na pinagyayabang daw ni Sur na henyo siya, hindi siya henyo, ganyan. Dahil ang tunay na henyo, tahimik lang. Galing.
Last ng round ni GL. Ah, para sa akin, medyo nagsabayan sila dito sa round 1. Pero bibigay ko siguro ng slight edge kay GL yung round 1. Siguro nakabawas for me yung mga reactions ni Sur habang bumabanat si GL. Konting-konti lang. Nagsabayan talaga sila dito. So, bigay ko round 1 kay GL. Pakinggan natin round 2 ni Sur. Okay, okay. Ang tunay na henyo daw, tahimik lang. Eh bakit parang ang ingay niyan? Tangina, tama ako sa round 1, di ba? Puro salitang banyaga para magmukhang matalino. Di ba? Yung pagkakalathala niya, malinis. Bigyan na natin to ng award, tangina mo ha? Best in English. Raul. Katalata naman. Oh, Raul, halata naman yung mga words niya na English, nakuha niya sa Google, may isa pa siyang award, Best in Computer. Oh. Tuloy na. Si Raul. Tinalo daw ako nung mod. Pwes, sa tiyak. Gago. Na pinipisikal. Pisikal ni Sur si GL dito sa round. Alam mong yan, hindi masakit kasi may dala na akong cure. Sino pa yung putang inang mod na yon? Yung tinalo ni Sur! Oh. Grabe. Pinipisikal na ni Sur dito si GL. Minamama niya na. Game! Sabi niya kay Lipgram. Oy, ayaw niya nun. Line marking. Hindi. Ayaw niyan sa line marking kasi yun ang sa estilo niya lalamon. Yung mga line marker dyan, ituloy nyo lang. Yung mga rules nito, wala yun. Ito nga nagbabanggit ng issue, pati mga bisyo ng hinamon. Oh, lahat naman tayo nagsisilipan lang ng kamalian sa kahapon. Anong inaano mo? Gusto mo mag-adjust kami sa'yo? At dahil dyan, sabi niya kay Marshall Bonifacio, oo, ang konyo ay bro code. That's why I'm confidence. Confidence ka? Ari, pagsabihan mo nga tong agent mo na ayusin niya yung statement kasi pag Parang napanood ko yung battle na yun. Hindi ko sure kung parang mali talaga yung pagkakabanggit ni GL dun kasi minamock niya yata yung scheme. Kaya sinabi niya, I'm confidence. Kumbaga hindi siya seryoso dun. Hindi ko lang sure pero parang alam ko ganun yun. Parang pa-joke sinabi ni GL yun. naubos, pagsabihan mo nga tong agent mo na ayusin niya yung statement kasi pag naubos niya yung patience ko, gagawin ko tong patient. Kasi confidence ka, halatangang putrages ka. Sa sobrang confident mong hayop ka, naging confidence na. At bago ko ituloy ang aking round, gusto ko lang banggitin yung punchline. Punchline. O, ba't ako gagaya sa'yo? Yung punchline sinasabi sa umpisa ng laban. Kaya tingin nyo kagad ay lamang to. Yung mga crowd naman, hiyawan. Naging kontrolado ng tangan to. Ibang klase si GL, lahat ng banat niya talagang aabangan mo. Paanong di aabangan, tarantado ka, pinaaabangan mo? Oo nga. Nasambit nga ni GL. Sinasabi nga niya yun. Na panapos kong punchline. So, syempre, aabangan nga. Parang hindi aabangan, pinaabangan mo. Gandang silip. Oh! Ito yung punchline ko, ha? You're screwed, blablabla, you're screwed, hey! Mongoloid! Si Raul. Oh! Ito yung punchline ko, ha? You're screwed, blablabla, you're screwed, hey! Mongoloid! Mongol! Ito Raul. Ito yung kupal kasama sa movie trip eh. Yung tipo nakakatakot yung senaryo, biglang babanat ng, tingnan mo yan, nakakagulat, may multong lalabas sa banyo. Putang ina mo, spoiler! At ang masama pa doon,
yung una punchline bago setup na concept, ninakaw lang sa comedian. Okay. Oo, kay Dave Chappelle yun galing, na siyang inakaw niyan sa TV. At sakto yung referensya niyang ginamit, yung isa pang bara niyang na wiki. Siya daw si GL kasi Green Lantern. Yun ang niyabang niyan sa city. Kaya pala Green Lantern kasi yung concept mo nanggaling lang kay DC. Green Lantern, DC, DC Universe, DC Marvel, yan yung mga yan. Galing kay DC, Dave Chappelle, sabi nga niya dito. Cool! Lalo na sa line bite, akala nyo dito nagnanakaw? Lalo, manika wordplay na dalang punchline. Minsan ang sinabi yun ni Lip Cram, someone dyed hair, si Sak Maestro. Parang sinabi din yun minsan. Yung wordplay mo kay MB, lumalago na. Kay Kairam nagawa mo pang madugas. Yung password 2 week, ano, ituloy ko pa? Baka umabot tayo bukas. Ito na ba yung current nyo? Password 2 week, no? 2 linggo. Baka mabot tayo bukas. Wala yan. Hindi na magtatagal ang buhay. Umaastang communist ng bayan, galawang Marcos yan, kaumay. Kasi kung excellency yung usapan, mismong inambayan ng patunay, na yung current nyo, wala yan. Talagang sanakaw lang mahusay. Oh, ito na ba yung idol nyong may train? Na siyang ginusto nyo ng labis? Isa na daw professional sa game kasi nagte-train of thoughts ng adis. Kaso yung laman naman ng train, puro inuumit lang sa artist. Kung pang-professional yung train, bakit mali yung pinapractice? Professional yun. Training, practice. Mali yung pinapractice. Oo, ina-upgrade mo lang mga lumang disc, dinidenggoy mo ang sining. Tapos magbabanggit ng unhuman shit para sa tenga merong tining. Puro reverse sa kanyang verse. Ngayon, nagegets ko na yung meaning, nakakabuo sa kaka-reverse, magaling sa reverse engineering. Ano daw? Nakakabuo sa kaka-reverse. Reverse engineering. Ina-upgrade yung lumang disk, unhuman shit. O di ba naging alien na yung topic? Teka, nasa na ba ako? Alien na yung topic? Galing. NASA na ba ako? NASA yung sa mga pupunta sa buwan na nag-aaral tungkol sa mga planeta. Extraterrestrial shit. Yung sinasabi ni Sur dito, NASA. Sana ba? Teka, nasa na ba ako? Alien na yung topic? Nasa na ba ako? Wordplay! At since napag-usapan na yung reverse, okay, sige tara, let's move forward. At pag-usapan natin yung time machine. Galing ako sa future, sabi niya kay Sayad yan. Mas advanced daw siya, yan ang tinatalak. Bumalik siya sa past para daw iayos lang. At saka baguhin yung ilang nagaganap. Sa future, kampiyon daw siya, dito nagyayabang. Ulol kasi nungalingan lang ang iyong nilalahad kasi di mo babaguhin ang iyong nakaraan kung maganda yung buhay mo dun sa hinaharap. Alam mo kung bakit ko alam? Kasi, aparato. Ang ina ka ha, galing din ako sa future. Tininin, tin, tininin, tin, tin, tininin, tin, tininin, tin, 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 tininin. Oo, totoong galing ka sa hinaharap at pinadala ka namin, bitch. Para si Sayad burahin alaala niya kasi sa time travel nag-snitch. Tapos ang bungad mo, galing akong future. Nagpabibo? Sigurado ka bang hindi ka bobotol? Ngayon alam mo na kung ba't ako nandito. Kasi nilabag mo na rin yung protocol. At sinasadya niyang labagin yung protocol kasi ang totoo doon sa hinaharap, ito, yung pagiging champ hindi nakuha. O umabot yan ng finals, kaso lang binadibag ni Duma. Kaya binabago mo yung timeline mo para mag-champion kang banuka, kaso nasagi mo yung timeline ko kaya mababago yung resulta. Kaya Grabe. ano? Kino-call out na ito si EJ dun sa laban. Di ka ba naiinsulto, brother? Di natin dapat yan payagan kasi mas mauhusay tayong rapper. Kaya galingan mo dyan, punyeta ka, na makasana ating battle. Ngayon pinatay ko na yung current, dapat mawala na rin yung power. Galing. Tat mawala na rin daw si EJ Power dahil pinatay niya na yung current. Wala nga namang power kung walang kuryente. Galing. Lakas din ni Sur dito.
So parang for me, sobrang ano siya, overly physical siya dito. Sobrang physical niya. Grabe, magaganda rin sana yung ano niya dito. Yung mga ano niya. Pero parang ang hirap panoorin dahil ginagano niya si JL, no? Pero syempre style niya talaga yan, ganyan talaga siya. Scorean ko ng 8 yun, round ni Sur. Pakinggan natin round 2 ni JL. Yo! Nag-line marking pa rin. Pati yung scheme ko sa future, palakpakan. Talaga naman na top tier. Congrats! Body bag mo yung GL last year. Bawa simula ng aking Galing. round 2, di ka pa rin magkakampyon. Kasi sabi nila GL, i-breakdown mo si Sur. And I'm like, that's hectic. Kung gagawin ko yan, ako'y magtutunog generic, di ba? Kasi pag GL, creative, matic. At least yung JD, aggressive, addict. Eto ano, well-rounded. Tang-inang description yan. Kaya Mm. Si Sur, isa sa mga sinasabing mga well-rounded MCs. For me, sinabing well-rounded ka, para kang jack of all trades, master of none. Kaya mo lang lahat, pero hindi ka magaling sa bawat isa. Yun yung pinupunto niya dito, ni JL. kayang mag-jokes, kayang mag-bars. Yung keyword, kaya. Pero mediocre sa parehas. That's why he's playing two. Sa well-rounded siya na stuck imbis mag-breakthrough. Diyos ko, Sur! Galing. Naghihintay ka lang ng bagong release sa factory ng Meta habang kami yung overtime sa meeting room. Habang kami nag-a-adjust ng disenyo at ng tela, ikaw yung nasa fitting room. Flow, baliktaran, train of thought. Kaya din ako mabibigla kung pati left field susubukan ngayong pausbong industriya. Ayun na. Pinupunto niya dito na si Sur daw, taga-suot lang ng mga ginagawa nilang mga styles. Kinukuha lang yung styles na naiimbento ng bawat isa-isang MC. So parang pinagtagpi-tagping styles ang kinukuha ni Sur. Binanggit niya rin dito na baka daw pati left field subukan dahil umuusbong industriya. Si MR Industriya. Isa sa mga pinakamalalakas mag left field. Sila nila Zendlook, Ilaya, Kial. Ang lakas ng nung ano na yun, ng punto na yun ni JL. Pero kahit anong style yan, mag-iimbento yan ng kwento para lang punchline. Sample, di ba may ghostwriter ka dati? Yes! Pero malaking insulto na mas mahal yung price tag kesa sa produkto. O yung eksena, Pinoy Pawn Stars, ibang klase yung advice. Asawa ni Bustoyo, may mabubulong na price. Pero Galing. Sinasabi nga na ghostwriter daw ni Sur si price tag dati. And vice versa, sinasabi din naman na si price daw, sinusulatan din ni Sur. Pinoy Pawn Stars reference, may bumubulong daw na price, 'di ba doon pag may nagbebenta kay Boss Toyo, yung asawa niya bumubulong sa kanya ng presyo para ibigay dun sa nagbebenta. Like, mas mahal yung price tag kaysa sa produkto. nung nawala si Jo Marie, sa mga tropa nagpatulong. Si Dudong sa Messenger ay Gina G. Kasi kung walang price na nakikita, alam nyo, PM is the key. See? Kaya ko rin mag-accuse ng line bite. Kasi yung wordplay mo kay Harlem na Medusa. Medusa, di ba galing yun sa kanta ng Tanya Markova? Oh shit! O hindi, hindi. Pag gumingiwit namumutla, binanggit lang yung Tanya Markova, namumuti na yung muka. Tanya Markova, namumuti na yung mukha. Sa Tanya Markova, sobrang puti ng mukha niya. Galing, namumutla, no? Inilaro niya dun sa ano. Check nyo muna sa YouTube Medusa para you know how it goes. O ba't di maninigas isa Medusa na expose? Galing, no? Nag-freeze siya dun sa harap ng camera. Sa Medusa na expose. Si Medusa, pag inanong ka ng gaze niya, ng tingin niya, nagiging bato. Yun. Gaze ni Medusa.
Magiging bato ka doon talaga pag natitigan mo siya sa mata. So, ayun, kaya siya huminto. Naging bato siya doon. Hindi ko sa na-expose. At kaya ko ring mamersonal, tang ina. Kasi yung asawa niya, may ibang lalaki. Pero ayos lang na pananaw. Kasi may kabit din siya na ginagalaw. Kaya goods lang kay Medusa kasi patas naman daw. Okay lang maiputan siya sa ulo kasi may ass naman daw. Shit! Yan yung meta nila, Sur. Panis siyang fake joke sa fake news. Kaya yung ghostwriting, line biting, kabit, all fucking lies. Pero nice, di ba? Kasi ginamit ko yung style nyo. At ngayon mo alamin, yung GL gago lang. At impluensya mo na rin ng mistulang refleksyon. Kaya ikaw yung salarin. Talagang patay yan si Medusa pagharap sa salamin. Nga. Kaya pala niya ginaya, no? Ginaya niya yung style nila, Sor. Tapos, inaano niya, nilalaro niya na si Medusa daw si Sor. Kagaya ng sinabi ko kanina, pag ginaze ka ni Medusa, magiging bato ka. So, kaya siya nagpanggap na salamin para patay si Medusa pagtingin sa salamin. Galing. Oh, masakit man sa dibdib na sumabay sa uso, sinungaling, tuso, pero sa pag-expose sa self ko, kita nyo yung puso. Habang ito, Damian Lillard daw, oh shucks, ginamit lang yung JR0 para lumakas yung box. Fuck! Bumabattle para business. Yan yung truth and that's clear. Gustong mag-promote ng clothing, ako, ma-promote sa top tier. Kaya shout-outs sa Box and Dose, yon, itataas ang props. At ganito maging creative, lumalabas sa box. Oo, ganyan mag-break. Malabas sa box, no? Out of the box. Pag kumakawala ka sa nakasanayan mo, going out of the box, mas magiging creative ka dun sa platform na ginagalawan mo kung nasan ka. Out of the box. Box and Dose. Yun yung clothing line ni Sur. Breakthrough, laging itodo. Yung tira, Damian Lillard kasi galing logo. Damian Lillard galing logo. Si Damian Lillard, point guard dati ng Portland Trail Blazers. Nasa Milwaukee Bucks na siya ngayon. Madalas siyang tumira ng mga galing logo na tres. Logo threes. Galing logo. Pinalusot niya kasi yung kamay niya dun sa logo ng Bucks and Dose. Oo, lumakas yung box dahil sa zero, pero di pa Lumakas yung Bucks dahil sa zero, si JR0. Si Damian Lillard, number 0, yung jersey niya. Yung jersey number niya. panahon. At alam mo na ngayon na may Giannis man yung Lillard, di ka pa rin magkakampyon. Time! Giannis. New Pond's Age Miracle Night Serum with 200 times more hexagonal Pond's and Dose. for ultimately youthful looking skin. Oy, sayote lang? Oy, garing-gari! Mamacita's oyster sauce! Oy, you need oy sulit! Price ta kawakwak nun. Okay. Di na ako maglilipat. Puro selfie bars ang puta. Yan. Game! At syempre, dahil round 3 na, surprise quiz din tayo. Syempre. Gusto nyo? Surprise quiz. Ito yung ginawa ni GL na laban kay JD. Yung sinabi niyang kaninong line to? JD 2024. Ito yun. Letter A. Game! At ang tanong, paano niya na-predict yung nagmamatter lines ni JD? A. Na-predict niya yon kasi nga God na siya at magaling siya mag-time travel? Or B. Pinarinig ni JD kay Acer yung mga bara niya tapos nilik sa kanya kaya nagawan niya agad ng angle. Oh. Ano sagot? A o B? A o B? Oh, yung mga fans mo, A. Oh, ano? A o B? Wala. Ang tama sagot. Mind conditioning. Letter bugok! Huli ka ngayon. Tatanga-tanga kasi si JD. Pinarinig niya yung rounds niya doon kay Acer at ang mali lang nun si Gago, hindi niya alam na yung si Acer ang siyang roommate niyan sa kwarto. Kaya pala yung setup Hindi natin alam kung totoo yun, no? Hindi natin alam kung ano lang to. Trap na nililay ni Sur. Malalaman na lang siguro natin kung ire-rebat to ni GL or... Pero kung ano, kung totoo man yun, grabe yun, no?
na inilabas dito ni Sur yun. Parang entrapment at yung Addictus yung natalo kasi yung Acer naging asset na siyang nagtimbre dyan sa kampo. Galing. Acer naging asset na nagtimbre sa kampo. GL Campo yung apelyido niya. Tapos sakto na si JD ngayon parang nag-a-addict bars, shabu bars, ganun. Asset, no? Inano si JD sa kampo. Ano? Kala mo di ko malalaman, ulul. Tingnan nyo, nag-iba na yung itsura ng pantas. Nag-iisip na ng katwiran. Meron nga kasing nag-leak sa kanyang as, kaya tingnan nyo, pinagpawisan. Oh, Glik sa kanyang as, kaya pinagpawisan. Pag ano no, yung jebs ka na, tapos pinipigil mo, tapos may nag-leak, may lumabas na. Pawisan ka talaga doon. Arik, ano ba tong kaletsihan ng mga bago mo? Kung umasta, parang may dunong. Yung pala nagdadaya kapag naglalaro. May kakontsaba pang isang dudong. Parang Duterte lang at saka bato. Sa war on drugs nilang nasulong. Para mapuksa nila yung nagbabato, 2 Bisaya yung nagtulong. O ano, so? Galing, 2 Bisaya nagtulong. Yun nga, si Acer, saka si GL, parang si Bato daw, tsaka si Duterte. 2 Bisaya nagtulong para itumba yung addict. Si JD. Para ma-flip mo yung info, nag-imbento ka na yung linya, ninakaw kay Anthony Mampugay. Pues ngayon, tinatawagan ko dito si Anthony para magpatunay. Asan si Anthony? Oh, meron ka ba nagmamatter line na ninakaw ni JD? Wala. Oh, malinaw. As usual, para makabars, gumawa ka na naman ng storya. Di ba? Gawain mo na yan eh. Nakalusot ka na nga noon doon kila Plaridel at MB, pero di ka pa nakontento at ginawa mo rin kay JD. Para lang manalo, kredibilidad ng kasamahan niya sisirain. Para lang makabars, gawa ng storyang di alam kung saan nanggaling. May water station ka? Tama lang pagtitinda ng water yung naging libangan mo't gawain kasi pag dumadating yung battle, naging ginagawa mo kapin. Sa paggawa ng storya, napakahilig para lang may maabot siyang punto. Kapin. Naturingan tapos ng engineering pero ba't ampaw yung pagbuo mo? Pwes laking kalsada ako, I'm sorry. Oo, sa construction to natuto. Pag walang katibayan, bawat story, ako na bahala magpaguho. Talagang Galing, bawat story, no? Bawat kwento, story, yung bawat palapag. Ako na bahala magpaguho. Galing. guguho ka sa akin ngayon, tangina mo. Di pa ako tapos. Arik, huwag kang magagalit sa akin, pare. Itong next angle ko, protesta. Basta mga isa buhay battles, naguhurado tong punyeta. Hindi mo alam yung rules, ha? Hoy, gago ka? Ano yung utak mo, pampesan? Ano yon, may contest kung saan hurado ka, tapos ikaw din yung contestant? Gago ka ba? Oh, Slack 1 versus Class G. 30 versus Romano. Rapido versus G-Clown. Isa buhay yun lahat, ha? Kasali ka sa isa buhay, ba't nagja-judge ka? O bibigyan kita ng 5 seconds para sumagot. Oo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Di ba? Ganun na, hinanap pa sa mga contest. Ganun yan. Bibigyan itong 5 seconds para sumagot pag may tanong sa contest. Ang ganda ng punto ni Sur dito, no? Bakit nga naman nag-judge ka? Kasi parang in a way makokontrol mo eh. Makokontrol mo kung sino yung mananalo, 'di ba? Kung mas madadalian kang kalaban to, pwede mong iboto to eh. Ganda ng punto. Teka lang. Classy versus Romano. Shit. Classy versus Romano. Rapido versus G-Clown. Putang ina. Shit. Wait, inom lang ako. Hindi, maganda to. Real shit to. Rapido versus G-Clown. Classy versus Romano. Oh, ayan. Shit. Paano kung may... ito na, game. Paano kung dikit yung laban, ha, Enigma? E di may kapangyarihan tong si Loco na imanipula yung boto at ipanalo yung mas mahina para walang hirap yan sa trono. Ayun nga. Kala ko ba tubig Nga mismo, yung pinupunto ko kanina. papuntang bay? Eh ba't nagmukhang sailor tong tukmol? Para lang makapuntang bay, ay yung mga boats kinokontrol. Itong Bay ng flip top, si EJ Power. Yung mga boats kinokontrol. Boats, boto, tsaka mga barko, bangka. Luni, ano ba tong panabong mo, punyeta?
Wala ka na bang ibang makuha? Kaya nakalaban mo, Pidea, hilig mong humawak ng basura. Pwestong manok mo, machichicha. Ngayong nilabas niya aking gutom, kaya nga sa arena, nakikita kanina ko pa pinapagulong. Harina. Hindi ka henyo, ikaw ay nerdo na mayroong brain ng batang rofor. Manipula ng boto, nakaw konsepto, istoryang fake na wak ang author. Meron pang leakage, aba kompleto na. Sobrang lame, galawang bopol. Ano na GL, kala ko henyo ka. Bakit sa stage wala kang honor? Galing. Henyo ka. But sa stage wala kang honor, no? Yung honor na medalya. Tsaka yung honor, ano ba Tagalog ng honor? Hindi ko maisip yung Tagalog nun, pero kumbaga yung parang siya na. Karangalan. Ayun, tama, karangalan. So, yung that may karangalan ka sa stage, sa mga pinapakita mo, may karangalan ka. Honor tsaka yung award na honor. Ito na ba yung gusto mo? Karangalan, medalya? Ito, ginto. Kaya ba na-take mo yun, sir? Pues kainin mo, walang yaka, total magaling ka mag-spell. Pero di ka mananalo kasi medalya. Oo, mistake mo yan, sir. Pero may medalya. Tong medalya, ngayong binigyan ng L. Yung na closer, ha? Ngayong may medalya tong medaya. Ngayong binigyan ng L. Medaya. Nawala yung L doon. Binigyan niya. Pero grabe. Grabe yung pagiging physical talaga ni Sor. Grabe yung pagtulak niya nun. Parang nawalan tuloy ng impact kasi parang naano rin yung crowd dun sa pagkakatulak niya. Ayan. Tong medalya, ngayong binigyan ng L. Ay, sorry. Nabalakas mo. Sorry. Ayan. Round 3 ni Sur. Ganda nun sana. Kaso nagkaroon siya ng choke doon. Siguro stutter. Na ilang seconds din siya na nawala. Nabawi naman niya yun. Kaso parang lumaylay na after nun. Siguro kung natuloy-tuloy niya, gaganda rin sana ng atake niya dito sa round 3. Ayan. Given pati yung closer niya. Ganda ng closer. Binigyan ng L yung medalya. Nagkaroon ng medalya. Offsetting pa rin talaga yung yung pagiging physical niya, pero ayun. Scorean ko ulit ng 8 yun, round 1 ni Sor. Ay, round 3 ni Sor. Sorry. Round 3 ni JL, pakinggan na. Yo! Buong round 3 yung angle, yung pagiging hurado ko. Putang ina, kasalanan ko ba yun, boss? Kasalanan niya yun. Ganda ng Yung punto. runner pala, yung runner. Yo! Selfie bars game! Yes! Ako si Sur! Pagkalaban ko Bisaya, sisitahin ko yung bigkas. Pag yung biko naging biko, ew, nakakadisgust. Ako ay racist sa words. In short, grammar Nazi. Kaya di nabibilib. At pag yung pronounce naging pronouns, ako'y nagiging sensitive. Oh, may addiction to sa diction. At Pronounce, parusa to. Tomato, potato, potato. Kaya pag sinabi kong good, sabihin nyo news, good. Yes. Pag sinabi kong bad, sabihin nyo news, bad. Game, good. Si Suray aggressive. Yung galit yung umangat. At oo, malakas sumabat. Kaya bad. Ayan nga. Yung anger lang nagdala, you know what I mean. Naging sick dahil sabat, parang COVID-19. Naging sick dahil sabat, parang COVID-19. So, yun, yung pinagmula ng COVID-19, no? Yung isang Chinese na, hindi ko alam kung kumain ba ng paniki o gumawa ng soup galing sa paniki. Doon nagsimula yung COVID-19. Sabat. Yung pagsabat daw ni Sorhenyo, tsaka yung sabat. Pero good! Finalist ng isabuhay at buntik magwagi. Good! Sa Royal Rumble ka panalo, 4 yung naggape. Oo, good! Gusto mong tumatak yung ipagmamalaki, kaso bad! Walang may pake. Sadness, bro. Kaya gumawa to ng kanta, yung title Hapunan.
distract sa Dunggalo. Kasi sila ray walang ambag sa piging at pagsasalo at nung tagirap na raw sa rap, sila'y lumisan din. Ngayon kami naman magtatanong, saan ka nung quarantine ha? Mister, sanay ako na wala akong fan, pero wala tong takas. Kung sanay ka na wala kang fan, ba't wala ka dun sa barracks? Kasi takot yan. Sanay na walang fan, no? Lagi sinasabi ni Sorion dahil taga Baguio siya, sanay siyang wala siyang fan. Electric fan, tsaka yung taga-suporta. Kung sanay ka ng walang fan, ba't wala ka sa barracks? Kasi sa barracks, no, ng mga sundalo, mainit doon. Siguro wala nga mga fan doon. Wala electric fan siguro. Pag no crowd, Ito yung quarantine kasi quarantine battles ginanap siya sa barracks. pag mahina volume, claustrophobia, may fear sa small rooms. Sur Maria Josep, habang sa YouTube ka nanonood, swabe lang at no stress. Kami naman lumuluwas, kaliwat ka ng swab test. Vaxcert, sa airport, sa boat at bus. And you know what sucks? Habang ikay tinatanong about vax and dose, kami naman tinatanong kung ilang dose ang vax. Habang ikaw tinatanong tungkol sa vax and dose, kami tinatanong ko ilang dose ang vax. Oo nga, kasi si GL, imagine niyo, galing pa siya ng Visayas, tapos pupunta pa siya ng Manila ng quarantine battles nung kaputukan niyo ng pandemic. Grabe, sobrang higpit nga naman ng transpo nun. Kahit saan ka pumasok, saan ka bumiyahe, laging hinahanapan ka ng vaccination card ng mga ano. Alam ko na experience naman nating lahat yun. Pero grabe ang ganda ng angulo. Di tumigil na kumayod. Di tumigil na kumayod. Di tumigil na kumayod hanggang nahubog na lang. Ikaw, pagkatapos ng hapunan, natulog ka lang. Kami, sa kadiliman nagsunog ng kilay at ng baga, habang ikaw ay nakalimot na may bagong umaga. Ano sur, madrama? Kung ikaw may teardrop, tears of joy sa amin. Visayas, Mindanao, doon pa nang galing. Sige, laitin mo Bisaya, walang hesitation, masisita mo diction, di yung dedication. Madalas sinisita yung mga Bisaya sa way nila magsalita, sa diction, yung way nila i-pronounce yung words, sa intonations nila. Masisita mo yung pronunciation, masisita mo yung diction, pero hindi yung dedication nila. Totoo yun. Gamitan ko ng puso, may apoy yung tugma. Pero kahit heartwarming, ikaw ang natusta. Kaya ano sur, ano na? Utakan palagi. Pero kung heart to heart talk, ikay walang sinabi. O ganun kaswabe. Nabanggit yung disgust, yung anger, yung sadness. Sadness, fear at joy, cause boy, I'm here and proud and he can't doubt na kita yung emotions inside out. Inside out reference, no? Kaya nga binanggit nga niya lahat Ano yan. sur, ender na. Tahimik Sur. lang. Galing, no? Kaya mga surrender na. Surrender, no? Tsaka surrender na. Tinatanong niya ko, ender na ba? Di ka pa rin magkakampyon. Na, tahimik lang. Di ka pa rin magkakampyon. Wala lang. Manggago lang intention. At siyempre maglalag kung walang connection. Creative talaga ni GL sa mga ganun. Sa mga ganyong mga concepts niya, no? Sinabi niya yun, ender niya no round 1, tahimik lang. Round 2, hindi ka pa rin magkakampyon. Sinabi niya na wala daw connection yun. Kaya siya huminto. Parang ginawa niya din yung sa Medusa. Galing. Maglalag pag walang connection. Siyempre maglalag. Kaya, siyempre maglalag kung walang connection. Yung naglag na. Lag kung connection. Kaya, di mo mahulaan yung suntok kung saan magmumula
na kahit henyo ka pa, di mo alam yung formula. Walang Diyos na tinatawag, wala nang roll call. Ganyan ka pure tol at walang tira sa iba. Lahat ay surbol. At uling good news, bad news? Surbol. Good! Mag-a-ascend pa rin ako in each and every tower at bad. Oo, bad news yan kay Romano at EJ Power. Lakas si GL, all 3 rounds kanya yun. Lalo na nagkaroon ng choke si Sur dito sa round 3. Nagkaroon din ng stutter si GL doon, pero masyadong maganda yung concept, masyadong maganda yung angles, references na ginamit niya. Lalakas din ang mga suntok niya dito sa round 3. Para sa akin, round 1 yung pinakadikit nila, pero round 2 tsaka round 3, pure GL na yun. All 3 rounds GL. Tingnan natin yung boto. Flip top, 1 versikulo 12. Isabuhay 2024 battle. Mag-i-ace pang beses para kay GL at Surhenyo para sa laban na yun. Mga laban na panalo tayo lahat pero ang boto ng hurado, 7-0, advancing sa tournament, mag-ingay para kay GL. So, ayun. Klaro nga, GL nga, 7-0. Lakas din ng material ni Sur doon. Commendable yung ano niya, yung sulat niya doon. Nagkaroon lang talaga ng shock sa round 3 and hindi lang talaga pumantay sa creativity ni GL. So ayun. Tapos na tayo sa ating second episode ng Morph Analysis. Stay tuned sa mga susunod pang reviews. We out.